Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Star. Nilinaw ni Senator Ping Lacson bakit nito piniling magbitiw bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ang kabi-kabilang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan. Nawalan umano ito ng mga kaibigan at nadagdagan pa ito ng bagong kalaban. Kawawa naman. Ako, masugid akong taga-suporta niya. Tagahanga ako niya nung una. Sa totoo lang. Believe ako kay Senator Lacson nung una. Nung presidential election nung 2022, pag walang kung, di ba, may disqualification cases si BBM noon, sabi ko, pag na-disqualify si BBM, Lacson ako. Dahil nakita ko talagang palaban, galit sa mga kurap si Senator Lacson. Kailan ngayon wala na. Isa na ako sa nawalan niyang kaibigan. Ba't hindi ko siya kaaway? No, hindi ko na lang siya kaibigan, ba't hindi ko siya kaaway? Dahil nawalan na yung belief ko sa kanya eh. Sabi niya, nawalan umano ito ng kaibigan at nadagdagan pa ito ng bagong kalaban dahil sa pamumuno nito sa tinatawag niyang most powerful committee. Sabi niya, I also wish to put on record that I intentionally and voluntarily relinquish the chairmanship of what is known or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired, pagod na, of losing all friends and creating new enemies. Kawawa. Losing all friends. Isang matalik niyang kaibigan, itong si political strategist Lito Banayo. Sabi ni Lito Banayo, hindi ko na naintindihan. Naguguluhan ako ano ang nangyayari kay Senator Lacson ngayon. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more qualified than this humble representation. Humalili sa nasabing pwesto si Senator Erwin Tulfo. Ano naman ang qualification ni Senator Tulfo na maging Blue Ribbon Chair? Reklamo nga ang kanyang kapatid, si Ben Tulfo. Bakit? Galit ba kayo sa aking kapatid? Sabi niya, bakit nyo isasabak? Baguhan yan, bagito yan, wala na bang iba? Huwag nyo namang ipahamak ang aking kapatid. So, Erwin Tulfo, hindi ba isa siya sa idinadawit ng Brave 18 Marines na nakatanggap ng, ilan yon? 8 maleta plus may chikiting pa. So, sige, siya naman kaya ang mas qualified. Tingnan natin anong mangyayari ngayon sa Blue Ribbon Committee. Ano pa? Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. 5,700 ang nag-react. 4,300 ang tumatawa, 72 ang galit, 1,100 lang ang nag-like. So, percentage-wise, nasa 80% ang tumatawa, hindi naniniwala, galit kay Senator Lacson. Pasensya na po. Yan ang lumalabas dito. Basa tayo sa mga comments. Robilisa Salonga, kasabwat ka may malita nga, denial. Dudes Pimentel, both displayed, Agoy, si Mr. Bendelo ang hahawak ng Blue Ribbon. Good luck, Pilipinas. Roel Nalam, imbestigahan ni Bendelo ang sarili niya. Nakakahiya. Wani HB, paano mag-investigate ang isa sa mga nakatanggap ng maleta? Abel Dihomo, former police experience investigations versus former journalist experience. Talaga lang, Bong Kofal,
tuloy-tuloy ang daloy ng maleta. Moises Bundukoy, aba sayang, Senator, habang nakaupo pa, samantalayin nyo na, bahala kayo. Unang nakatanggap ng malita ang humalili. A lawyer should be the chairman of BRC. Correct. Dahil most powerful man kaya, ilagay nyo dyan ang may karanasan. Kaya, sino ba ang lawyer sa kanila? Pangilinan and Escudero. Kaya lang, I doubt kung tatanggapin ni Escudero dahil nasasangkot din siya. Diba? Ano yung ipinagmayabang ni Ombudsman Rimulya? Mayo pa ata noon. Sabi niya, oh, Mayo, isasampa na namin ang kaso laban kay Escudero. O ano ngayon? May naisampa na bang kaso laban kay Escudero? Alam nyo na. Alam na. Villanueva, meron pa bang maisasambang kaso? Alam na natin. Kailangan pa bang itanong yan? safe na sila. So anong magandang team song ngayon ni Senator Lacson? He has lost all his friends and have created new ones. Kawawa naman. Oh, it's crying time right now for Senator Lacson. I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way he speaks in public that it won't be long before it's crying time. Di bale, Senator Lacson, panalo naman kayo dahil sa inyo naman ang majority. So sana, kung matuloy yung pangako ni Lacson, 2031, magre-retire na daw siya sa politika. Sana maiwan kayo ng magandang legasiya sa Pilipinas. Ano bang legasiya? Kung noon, nako, the best fighter against corruption, Lacson, noon. Ngayon, to me, wala na, hindi na yon. Unless, imbes na graft fighter, cover up na? I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si nanay ang natagaan og yero. O mag-atop na sila. O karon mo na ni ang balay ni ante nga natagaan na mo og yero. Nanay. Yung isa. Oh, ini na anay sa remote yan. Silupin lang so naay tubig tungod sa ulan. Nani ang natagaan na mo og yero si nanay so silupin apan kuanan og tubig tungod sa ulan. Sa istro ba yan awa ah? Tina pa no. Tina pa. Ito pa pala yung isa. Kaya na pa sa diyan. Ay. Karon uban na gyud ang balay ni tatay ug nanay so nakabanagid sila atop. Nagpasalamat
ko sa nag-sponsor sa sin kay dili na kit ko makapalit sa sin tungod sa akong maintenance ng mga tambal. May akong kwarta ko gamiton na ako sa akong maintenance kay na prostate cancer ako. Salamat sa Salamat sa Ginoo Ginoo. nga naay naghatag sa amo. Salamat. Bigyan siya sa Espiritu Santo nga tagaan ni og sin. Salamat